pong lumalapit sa kanya nang bigla na lamang nawala ang babae sa harapan niya. Napaupo siya sa pagod sa lupa. Habol hininga. Duguan ng kanyang damit sa mga malalalim na kalmot sa dibdib at tiyan. Ang braso niya may marka ng pagkakatali na halos may sugat na rin ito. Nang makalapit si Tatay Renato ay agad siyang inalalayan para itayo sa pagkakaupo. Dinala agad siya sa isang albularyo na malapit sa kanila. Ginamot, tinawas. Nakumpirma ng albularyo na aswang ang lumusob sa kanya noon. Isa umano ito sa delikadong lahi ng aswang pero hindi ko na maalala yung tawag dito. Doon na nagsermon si Tatay Renato sa kanya. Napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko na, di ba? Ang napala mo. Napatanong si Baket kung saan nagpunta yung babae. At doon na nagkwento si Tatay Renato. Nagpa siya akong sunduin kita para magsabay tayo. Pero nang malapit na ako sa tulay na kawayan, aba, nakita kita na nagpapambuno sa isang nilalang. Di ko maintindihan kasi puro buhok yun eh. Kaya sumigaw na ako sa'yo. Tumakbo na ako palapit. Tumalon yung nilalang sa harap mo papunta sa damuhan. Napakabilis. Narinig ko na lang na may kaluskusan sa bandang kalayuan. Papunta sa ilog. Papunta sa tulay. Parang malaking bolang buhok eh. Ganun na ganun ang pagkakasabi ni Tatay Renato. Lumipas ang ilang araw ay wala nang nagpapakitang babae sa lugar namin. Para kay Baket, yun ang kanyang hindi malilimutang karanasan sa isang aswang o sa nilalang ng dilim. Salamat po kung mababasa niyo ito, Sir Seth. Ako po ito, si Nicole ng Cavite.